Magandang araw! Ako si Ma'am Nay from UST College of Science, Department of Biological Sciences, at ngayon ay magandang panahon para tayo ay matuto about mangroves. Alam niyo ba yung mangroves? Anyone? Mangroves or yung bakawan? Bakaw babae, bakaw lalaki. Or, sila yung mga halaman na kapag merong bagyo, sila talaga yung mga fini-feature. Kasi before pumunta sa syudad or lokalidad ang impact ng bagyo, magiging buffer zone muna sila. Okay, sige. Dahil alam naman natin na medyo kakaiba ang pangalan ng mangroves o kaya mga bakhaw, magsimula muna tayo sa mangroves for kids. Diba? So para magkaroon muna tayo ng storytelling. So what are mangroves? Mangroves are a group of different plants living in between land and sea. So their environment is overlapping with both marine and terrestrial environment. Okay? So nasa gitna sila. So siguro kapag nasa bakasyonan kayo, kunwari sa mga beach forest, ganyan, sa mga baybay dagat, makikita niyo mga halaman na doon na para bang nakatayo sila, no? Pero wala naman silang mga ugat, no, na nakikita. Wala naman soil ang makikita ninyo. Pero ang mangroves, kayang-kaya nilang mamuhay sa ganun na lugar. Okay? So ang most of them can stand high and salty waters. Okay? Ang mga halaman nyo sa bahay, no, yung mga houseplants, 'di ba? Ayaw na ayaw nila sa tubig alat. Kailangan fresh water. Pero ang mga mangroves, kayang-kaya nila mamuhay sa tubig alat. Most of them choose to stay near the land and less salty waters. Yung iba naman sa kanila, okay, mas pinipili nila ang mas malapit sila sa baybayin, no? Mas malayo sila sa dagat, mas malapit sa terrestrial environment. Mangroves likes forming their own squad. Di ba? Para silang mga friends. Grupo sila. Kailangan mag-form sila ng squad or zonation pattern para kapag sila ay tinablan ng bagyo, ng hangin, okay, magkakasama sila at ibig sabihin, hindi sila basta-basta masisira. Kung wari, di ba, kapag may mga bagyo, di ba, pag sobrang lakas ng hangin, yung mga matatarik na puno ay natutumba. Pero ang mga mangroves, dahil magkakasama sila, they form their own zonation, hindi sila tinatablan ng ganitong mga epekto. Kasi ang mangroves, given na nasa gitna sila ng land and sea, okay, marami silang binibigay na free economic services. Una ay ang protection. Okay? Coastal protection, kung kailan instead na magkakaroon ng tsunami, malapit sa lokalidad, yung mangroves muna yung magbabuffer. So parang yung analogy dyan is parang isang mabilis na sasakyan na dumadaan, tapos yung mga mangroves para silang humps. No? Kahit anong gawin nila, babagal at babagal ang epekto at bilis ng bagyo. Ayan. So ayan ang what are mangroves. Doon naman tayo sa pangalawa. Okay. So ang mga mangroves, no, known sila sa kanilang mga ugat. Karaniwan sa kanila nasa baba ng lupa. Hindi natin sila nakikita. Siguro yung mga roots ay nakikita lang natin kapag nasa mga semento, no, talagang ginagawa nila yung best nila para magpakita. Pero yung mga mangroves, no, meron silang iba't ibang roots. Okay? Yung root system nila ay talagang unique. Okay? Mangroves have different roots because they are from different places. Kanina, sinabi natin, yung iba, gusto nila mas malapit sa baybayin, yung iba naman, mas malapit sa laot. So, yung mga roots nila, okay, are very specialized. Okay? So, unahin natin yung isa. Some mangrove have rough roots. Okay? So, para silang pa-triangle, no? Kapag magkakasama sila, hindi sila tatablan ng malakas na hangin o kaya waves. Okay? So, yun yung mga prop roots. At meron naman tayong tinatawag na breathing roots. Narinig nyo na ba na ang ugat ay pwedeng maging for respiration ang mga ugat? So we have breathing roots. Ang breathing roots naman ay kung saan ang tinatawag ay pneumatophores. Okay? Kasi yung lugar nila sometimes nasa high tide. Okay? Kailangan nilang itaas ang mga roots nila. Alam natin na yung roots nila nasa baba. Kailangan nilang itaas or i-protrude yung roots nila para makahinga sila, para magkaroon sila ng gas exchange. Sila ang gusto nila carbon dioxide. Tayo, anong gusto natin? Oxygen. So, para tayo naglilipat, meron tayong transfer. Kaya yung mga mangroves, mas mataas ang percentage nila ng pag-store ng carbon. Magaling silang blue carbon storage kaysa sa mga terrestrial plants. Okay, so ang mangroves yan. Tapos, may mga ibang mangroves naman ay may mga buttress roots.
siguro sa mga estudyante sa architecture o kaya sa engineering, alam yung mga buttress para silang support. Okay, yung support na to is para hindi sila matumba, para maging steady lang sila. Kasi, gaya ng sabi ko, yung lugar ng mga mangroves, sila muna yung naapektuhan ng bagyo, ng hangin, ng waves, sila muna. Kaya kailangan talaga nilang maging unique sa kanilang morphology. Pag sinasabi natin morphology, ito yung physical attribute ng mangroves. So ayan, so why do they have different roots? It's because they are from different places. They have their own selection. Kayo ba, choosy ba kayo? Selective ba kayo? Di ba? Parang ganun lang din sa mangroves. Very choosy sila kung saan sila dapat naroon. Kaya ang problema nga lang, yung mga mangroves is kung saan-saan sila tinatanim. No? Kapag kung saan-saan sila tinatanim, okay, hindi sila makakasurvive. So, kasi yung ibang mga mangroves, no, o yung mga fruits nila, parang yung iba, tinutusok lang siya sa mudflats. E ang nangyayari dyan, hindi sila makakasurvive. Kaya dapat, malaman natin, no, na ang mga mangroves ay may different roots, kasi meron silang mga different places na gusto, kaya dapat tinatanim natin sila sa tamang lugar. Ayun. So, yun ang mga mangroves for kids. Ngayon naman, ating matutunan yung mangroves talaga. No, gamitin natin ang acronym na mangroves mismo para mas mapalawak ang ating understanding sa mga grupo na ito. So magsimula tayo sa letter M. Morphology is unique. Pag sinabi natin morphology, ito yung physical characteristic ng isang organism. No, magkakaiba ang ating morphology, hindi tayo magkakamuka. So paano ba nagkakaroon ng morphology na hindi pangkaraniwan? So meron tayo dito, kung napapansin nyo, ay meron akong mga examples ng tatlong roots. Yung kanina, nakita nyo yung tatlo, okay, na roots na sinabi ko. Meron tayong prop, buttress, at saka stilt. So dito naman, meron tayong pneumatophores. Ang pneumatophores ay breathing roots, no? Or breathing roots. Ayun yung common term. Yung mga roots, alam natin na nasa soil. Nasa ilalim ng soil. Hindi natin nakikita dapat. Pero ang mangroves, pinapakita niya yung roots niya. Kasi dahil nasa malapit sila sa tubig alat, maalon, mahangin, lahat na, no, maalat, basta lahat nandun na, kailangan nilang itaas yung roots nila. Kailangan nilang i-protrude para magkaroon sila ng breathing roots. Para sa ganun, magkaroon ng gas exchange. Kung tayo, ang gusto natin ay oxygen, sila naman ay carbon dioxide. Okay? So, kaya ang mga mangroves ay napakaganda na carbon sinks. Lalos na ngayon na may climate change, sobrang nakakatulong sila. So, meron tayong pneumatophores. Ang pangalawa naman ay stilt roots. Okay? Yung stilt roots naman is parang pa-triangle. Diba? Ang triangle, di ba, is napaka-stable. So, dun mo talaga masasabi na yung stilt roots na ito, kapag may bagyo, may hangin, may ulan, makakatulong talaga siya sa zonation ng mangroves. Ito yung stilt roots. Ang mangroves na naka-feature dito ay bakaw babae. No, meron tayong bakaw lalaki. So, mamaya na ituturo ko paano sila i-differentiate. At dito naman ay meron tayong buttress roots. Ang buttress roots na ito ay Xylocarpus granatum or tabigi, mga pomelo ng dagat. So ito, no, para maging steady sila, para hindi sila matumba kaagad. In summary, meron tayong tatlong roots. Okay, na pinakita dito, we have pneumatophores, stilt roots, at buttress roots. Kaya napaka-unique ng morphology nila. Ang A naman is associated with other forms of life. Are you a form of life? You are, di ba? Akala ko iiling kayo eh. Akala ko iiling kayo, okay? So, associated with other forms of life. From humans, from birds, okay? And other terrestrial animals. Merong mga bats, may mga bees. Napakadami, no, na life forms na associated with mangroves. Ang mga lokalidad na may mga mangroves ay usually may mga fisheries. Meron silang mga crustaceans, yung mga shell organisms. May mga mangrove crabs, napakalaking crabs, no? Sila'y namumuhay sa mangroves. Bakit ba nila gustong mamuhay sa mangroves? Balik tayo sa mga ugat nila. Yung mga ugat nila kasi parang bahay, no? Para silang nakagwardyado, no? Para silang nakagate. Kung wari lang, no? Isa kang fish, no? Isa kang fish. Bas gugustuhin mo mamalagi sa mangroves. Kasi meron kang protection sa mga ibang predators. Okay, so para kang may bahay. They are haven of nurseries for a lot of economically important species like fishes, like crabs, and other shellfishes.
Okay? So, ayan ang associated with other forms of life. Dito naman ay makikita nyo yung mga birds. Ito yung mga migratory at resident birds na nakita sa may Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Ito yung kung nasa Manila tayo, UST Manila, ito yung pinakamalapit na mangrove site na pwede natin makita. Okay, at para ma-explore, ay yung park for bird watching. So, ito ay isang yellow-vented bird. Ito naman ay black crown night heron. So, nakikita yan sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Isa siyang Ramsar site or isang internationally important site. Okay? So, yan. A is associated with other forms of life. And then N, no? N means naturally abundant worldwide. So kanina sabi natin na ang mga mangroves ay namamalagi sa tubig alat. Siyempre, kung titignan natin yung globe, 'di ba? Marami talaga tayong mga coastal environment. So ibig sabihin, very hospitable 'yan for the growth of mangroves. Kung wari dito, no, sa may Siargao Island, Del Carmen Siargao Island Mangrove Reserve, makikita natin na kayang-kayang ganyang kalawak ang mangroves na pwedeng tumubo. Though they are really naturally abundant worldwide. Remember, they like forming squad. They like forming their groups. They like forming their zonation. Kaya kayang-kaya nila, no, na dumami ng dumami. Basta nakaplant sila sa tamang lugar. Okay? So next one is G. Gifts of mangroves including ecotourism and coastal protection. So bakit kaya sila for ecotourism? Number one, napakaganda ng mga mangroves. Okay? Kapag magkakaroon kayo ng bird watching, may mga local communities na nagpro-provide ng ecotourism para makita nyo yung mga mangroves nila. Kasi habang nakikita nyo yung mga mangroves nila, nakikita nyo rin yung mga associated forms of life. Paminsan makakita kayo ng mga turtles, makakita kayo ng fish, makakita kayo ng frogs, ng mga skink. So napakalawak, no? Actually dito, no, sa Del Carmen Mangrove Reserve, may mga saltwater crocodiles dyan. Talagang malawak siya, no? Ibig sabihin, they are not bothered, okay, by other anthropogenic impacts. Okay, so yun ang ecotourism. And then meron din tayo, no, for coastal protection. Kapag may typhoon, kung wari yung Siargao, isang magandang halimbawa is yung Siargao Island. Noong Typhoon Odette, hindi sila masyadong nasalanta ng bagyo. Kasi yung mga mangroves muna ang nag-buffer, para nag-shield sa strong waves, sa strong winds, lahat, no? So ang nangyari, no, nung pumunta kami nung 2022, defoliated lang. Nawalan lang sila ng mga dahon. Pero after some time, tumubo sila ulit. They are ready again, no, to provide gifts, okay, to protect the community. So napakalawak, napakadaming binibigay ng mangroves, from livelihood, coastal protection, ecotourism, at ang pinakamaganda is sana, no, magkaroon man lang kayo sa point in your life to at least visit mangroves at night. Makikita niyo yung mga fireflies. Nakita na ba kayo ng fireflies? Yung fireflies talaga na paggabi, no, napakaganda. Talagang namamalagi sila sa mga mangroves. Sana, no, you see the point, no, to see mangroves at night. Okay? So next naman tayo. Ito naman na medyo magiging seryoso tayo. R is for risk from pollution and human activities. Okay. Magsimula muna tayo sa pollution. Sabi natin kanina, meron silang breathing roots. Paano kapag yung breathing roots nagkaroon ng plastic? Paano kung nagkaroon ng mga basura? Okay? Ibig sabihin, hindi na makakahinga. Wala nang gas exchange yung mangrove. At what will happen next? Maaring mamatay yung mangroves. Okay? Kaya nga ginawa ng mangroves na itaas yung mga roots nila. Tapos tayo naman, due to human activities, sinara natin dahil sa pollution, plastic pollution, microplastics palalo, mahihirapan silang mag-survive. Okay? So, ang next pa is reclamation. Because ang mangroves ay nasa lugar na in between land and sea, okay? Napakaganda ng lugar nila for development. Pero kailangan nating isipin, para kanino ba talaga yung development? Kailangan yung development ay hindi dapat at the expense of the environment. Okay? Okay, overlapping with terrestrial and aquatic environments. Na-reiterate ko na nasa in between sila, no? So this is the land, then this is the sea. So nasa gitna sila. Kaya ang mangroves, no, ang hirap nilang i-classify, no? Saan ba talaga sila? Okay? Kaya kailangan talaga natin pag-aralan yung zonation patterns nila. Lalo na kapag magtatanim tayo ng mangroves, kasi kapag nagtanim tayo sa mali, lalo na napaka-choosy ng mangroves, sayang ang effort natin sa pagtatanim. Okay? Next one is vivipary.
No? Ang vivipary is, ang pinakasimpleng term dyan is very ready to be planted. Bakit may ganun? Ang very ready to be planted sila, so ito ay ang propagule ng bakaw lalaki. Okay? So nakikita nyo, yung fruit nila is malawak na. About 70 to 80 centimeters yan. Okay? So ibig sabihin, kahit nasa parent tree pa siya, ready na siya, okay, na mahulog. Kapag nahulog siya sa soil, o kaya sa tubig, okay, mapaplant na siya. Kasi makikita natin na yung fruit niya or propagule ay patusok. So talagang ready na siya, no, para mag-survive. So ganun sila, no? So yun yung vivipary, very ready to be planted. Unfortunately, yung kakayahan niya for vivipary is napupunta sa disadvantage nila. Kasi very convenient na itanim sa mali ang Rhizophora. Ang mga bakhaw lalaki, bakhaw babae, kasi nga parang hindi na nila kailangan dumaan sa nursery. Hindi mo na sila kailangan ilagay pa sa plant bag kasi dadalhin mo na lang yung propagule. Ang mangyayari dyan is na itatanim sila sa maling lugar. At dahil naitanim sila sa maling lugar, definitely hindi sila makaka-survive. Kasi alam natin na ang mangroves ay may preference sa kanilang zonation. Okay? Ang next naman is E, exploitation. Exploitation like illegal mangrove collection and reclamation. So, ang exploitation naman dito, wala lang akong photo dito, pero meron tayong tinatawag na mangrove bonsai. Okay, ito yung Pempis acidula. Napakaliit yung nung halaman at napakaganda. To the point na binebenta ito online. Okay? Kaya mas nakakadagdag siya sa pagiging vulnerable or endangered nung halaman na iyon. So for exploitation, isang halimbawa ay ang nilad. Ang nilad ay isang mangrove plant. Ang nilad ay kung saan nagmula ang pangalan ng ating city, Manila. May nilad. Pero sa Manila, napakakonti na ng nilad. Halos wala ng nilad sa Manila. Sa Manila Bay, ang Manila Bay ay hindi lamang yung Dolomite Extension ha. Ang Manila Bay ay malawak. From Bataan, Pampanga, Bulacan, okay, hanggang Las Piñas, Parañaque, ang Manila Bay. Doon ay napakakarampot na lamang ang mayroong nilad. Tayo ay pinangalan sa nilad, sa isang mangrove plant. Pero hindi natin nakikita. Nakikita na lang siguro natin yung nilad sa mga 20 peso coin. Alam niyo ba na yun ay nilad? Ang bagong 20 peso coin ay doon na makikita niyo yung nilad. Hanggang doon na lang ba? Kailangan nating pagbutihin, kailangan nating i-call ang attention para sa genuine conservation ng mangroves para at least makita man lang natin na ang mga nilad ay talagang nasa Maynila. Marami talagang mga threats, exploitation ang kinakaharap ng mangroves. Ayan. So, medyo puro threats, exploitation, mga sinasabi natin. Anong gagawin natin? Ano nga ba ang call for action for youth? Okay? Ang S ay para sa Save the Philippine Mangroves. Because number 1, Philippine mangroves. Diba? Tayong mga Pilipino ang dapat mag-safeguard ng mga Philippine mangroves. Tayo ang nakikinabang sa kanilang mga ecosystem services. From ecotourism, livelihood. Kaya kailangan talaga natin siyang i-save. Ano nga ba yung first step ng pagsisave sa Philippine mangroves? Is malaman kung ano ang mga mangroves. Matunghayan, mag-research. Ito, ang inyong pakikibahagi sa ating talk na ito, sa ating forum na ito, ay your first step. Kung ito ang first time mo na marinig ang mangroves, sana hindi lang yon. Sana hindi lang dito magtapos na alam niyo yung mangroves. Sana makisama kayo sa mga efforts ng mga ibang mga youth leaders about mangrove conservation. Last March 2025, this year, nagkaroon kami ng the first National Mangrove Youth Summit. So dito, pinulong namin ang mga youth leaders na may genuine interest, genuine care for the mangroves para talaga magkaroon kami ng action plan kung paano ba namin ipopularize, mas malaman ng publiko, paano ba namin sasabihin sa mga local governments na kailangan talaga nilang panindigan ang conservation ng mangroves at marami pang iba. Kasi ang mga mangroves, lagi silang nagbibigay. Kaya paano natin ibabalik ang kanilang pagbibigay ng mga ecosystem services? Libre ang binibigay nilang ecosystem services. Hindi nila tayo sinisingil sa livelihood. Hindi nila tayo sinisingil sa mga fish na binibigay. Hindi nila tayo sinisingil sa pag-protect nila sa atin kapag may bagyo at mga iba pang mga kalamidad. Kaya ang ating
way of giving back to mangroves is to know them and to the point that we will be helping and conserving them. Kaya sana maraming kayong natutunan about mangroves sa araw na ito.